Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kanyang kasong crimes against humanity. Nagbabalik si J.M. Pineda. Muling pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa status conference ngayong araw ng kanyang kasong crimes against humanity. Higit 5 beses na siyang hindi nagpapakita mula pa noong nagsimula ang pre-trial ng ICC sa kanyang kaso. Tanging mga legal counsel nito ang umaharap sa pagdinig at sumasagot sa mga tanong ng hukom. Sa nagdaang pre-trial hearing ni Digong, si Nicholas Kaufman ang tumayong abogado nito. Pero pinalitan siya ni Peter Haynes na kilala rin sa international criminal at humanitarian law. Kasama naman sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga petsa ng susunod na status conference ni Digong pagtapos ng judicial recess. Agenda rin ngayon ang palugit kung kailan isusumite ang observation to the expert panel reports. Nakalinya rin ang pagbibigay linaw sa mga protokol sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon sa paglilitis at page limit para sa trial brief ng prosecution. Ang mga public statement 3 na ginawa ng mga counsel ay tatalakayin sa status conference. Matatandaan na itinakda ng Trial Chamber 3 sa November 30 ang simula ng paglilitis kay Duterte. Napagdesisyonan rin ng mga hukom na isailalim ulit si Digong sa medical assessment para malaman kung kaya ba nitong dumalo sa mga araw ng pagdinig. Target kasi ng Trial Chamber 3 na araw-arawin ang hearing ni Digong. Kaya kasama sa opsyon na bigyan siya ng isang araw kada linggo na hindi pumunta ng personal. Pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta ng kanyang medical assessment. Sa June 29 ang deadline ng prosecution team sa listahan ng mga ebidensya at witnesses na kanilang ibabala sa mismong proper trial ng dating Pangulo. Hanggang August 31 naman ang binigay na palugit sa defense team para maibigay ang mga ipupukol nilang ebidensya. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.